Kita lamang nila na tuloy-tuloy din ang kanilang paglapastangan sa ating mga karapatan. Napakanta po ang lahat nung itinaas na nga po ni Atty. Vic Rodriguez ang kanyang kanang kamay at inawit na ang Pilipinas kong mahal. Naku po, napakaraming kababayan po natin ang naging emosyonal, hindi lang po sa aktual na binyo, pati na rin po sa online, mga kababayan. Ang galing kasi at talagang ang katang ito ay para sa atin lahat. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko'y at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Let us continue. Diba? Napakanta rin ako, mga kababayan po natin, kahit hindi kagandahan po yung ating boses. Kasi napaka-emotional po kapag kinanta natin ito. Dapat galing sa ating puso. Pakinggan po natin ang mga ilan sa mga hinanaing po ni Atty. Vic Rodriguez at syempre mga kababayan po natin itong ginagawang panggigipit ngayon sa hakbang ng maisog. Ako po. Upholding, defending, and protecting our Constitution. Masakit na dito sa siyudad ng Dumaguete, imbis na i-welcome ang mga bisita ay pinagsasarahan ng mga parke. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang hakbang ng maisog. Sapagkat patuloy ang kanilang paglapastangan sa ating saligang batas. Sinimulan sa pagtatangkang lapastanganin ang saligang batas gamit ang Peking People's Initiative at huwad na charter change. Huwag po tayong magpapalansi sapagkat nagpapalamig lamang ang mga nagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. The moment na tayo ay manahimik, itutuloy-tuloy ho nila yan hanggang ang kanilang termino ay wala ng hangganan. Yan ang problema kasi ngayon mga kababayan po natin sa administrasyon ni De Junior. Kasi traidoran po yung kanilang tirada. Ang ginawa sa People's Initiative, ngayon sa Chacha. At ang ginagawa nila ngayon, imbis na palakasin ang ating ekonomiya, imbis na tugunan ang mga matitinding problema ng ating bansa, abay, inuuna nila ngayon ang kanilang political agenda. Tingnan yung nangyayari. Nag-collab itong partidong ni Bongbong Marcos at itong Lakas CMD. So itong Partidong Federal ng Pilipinas at itong Lakas CMD. So ngayon, nagkukulab sila para palakasin daw ang kanilang alyansa. At sinabi pa nga ni Tambaloslos, ito na daw ang the most strongest political party. So yan ang kanilang gusto. Pamumulitika, hindi yung solusyonan ng problema ng ating bansa. Hindi po ginagawa ni dating Pangulong Digong yan. Hindi siya gaganito ka aga sa paghahanda ng pag-aalyansa ng mga grupong politika. So sa kanya wala siyang pakialam, basta't nung nasa Malacanang siya, trabaho lang siya ng trabaho. So ngayon, pinapangunahan na ni De Junior sa pagpapalakas ng kanilang alyansa. Huwag ho tayong pumayag. Just today, the Philippine Statistics Authority, I think, released the inflation rate for the month of April. And for the third consecutive month, patuloy pong tumataas ang inflation. Tayo po naririto ngayong gabi. Mas marami bang nabibili ang inyong 500 ngayon kaysa sa 500 piso nyo noong isang buwan? Lana! Mas marami ba ang nabibili ng 500 piso ninyo ngayon kumpara sa nabibili ng 500 piso ninyo noong nakaraang taon? Ang problema ay ang laganap na kagutuman. Ang problema ay ang lumalalang inflation, hindi ang ating constitution.
And that is why we keep on reminding you, let us together uphold, protect, and defend our Constitution. Tuloy na pag-iikot ng hakbang ng maisog, pinakikita lamang nila na tuloy-tuloy din ang kanilang paglapastangan sa ating mga karapatan, sa mga garansya na iniukit ng ating saligang batas, partikular na sa Article 3 o yung Bill of Rights ng ating saligang batas. Malinaw po dyan, diniskurso kanina ni Pangulong Duterte, malinaw po dyan na nakasaad sa Article 3, Section 4, ang ating karapatan, kagaya ngayong gabi, na malaya at payapang magtipon-tipon upang ilabas ang ating saloobin, managawagan sa gobyerno, and petition the government for redress of grievances. Laganap na nga ang korupsyon, laganap na nga ang pagnanakaw, pati ba naman ang ating mga karapatan na ginagarantiyahan ng Bill of Rights na nakawin pa rin ng... So yan kasi ang problema, mga kababayan po natin. Dapat hinahayaan na lang po nila na magkaroon talaga ng ganitong maisog rally. Kasi gaya ng ginawa nila dito sa Bustos, Bulacan. So the more na ginagawa nila ito, parang ini-ignite pa po nila, lalong nagagalit na yung taong bayan. So ngayon, ang dismayado ay lalong nadismaya. Naikwento sa kapitbahay, naikwento sa kapatid, kaibigan. So lalong dumadami po. Kaya tingnan nyo po ang ginagawa ngayon. Ang ginawa nila, dyan sa Dumaguete, ginipit nila, ginawang parking lot ng mga truck, ng mga malalaking equipment. Yung supposed to be, itong Freedom Park, abay naging parking lot po ng mga traktor. Dahil ayaw nila nga na magkaroon ng maisog rally. Ngunit naisahan po sila, mga kababayan po natin. At ang akala nila, nalalangawin at walang pupunta. Naku po, nasa halos 14 to 15,000 umano ang dumalo. So saan yung nilangaw? Imagine mo ginipit pa yan. Yung ibang tao ay iniisip na hindi na matutuloy. Pero dinumog pa rin. Kasi ang announcement po na walang pagbabago, tuloy pa rin kahit anong mangyari. Kaya ang tao talaga, kahit hapon na, gabi na, ay hindi umalis. Talagang inantay nila na matuloy at makapagsalita. Itong si PRRD. So which is, nangyari po ito. Ayan, kahit portable lang ang kanilang naging stage, ay itinuloy pa rin. So, good job talaga sa organizer. At tahiya po itong mga LGU ng Dumaguete at baka hanggang ngayon ay talagang pinarusahan sila dahil hindi sila nagtagumpay. So, may eleksyon pa naman. Kaya nanawagan po tayo talaga sa mga taga Negros Oriental, yung inyong gobernador dyan, sa inyong Dumaguete, ang inyong mayor dyan, at kung sino man na humarang para maganap itong maisog pre-rally, naku po, desisyonan nyo na yan at hindi dapat binoboto ang ganyang klaseng politiko, yung mga nagpapagamit at walang sariling desisyon. Pamahalaan, wag ho tayong pumayag. At nakita ko ho, ang dami nating mga magigiting at kaibigan na kapulisan na nagbibigay ng seguridad sa ating ngayong gabi. Kilalanin po natin sila at pasalamatan dahil kinikilala ninyo ang aming karapatan na inyo ring karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Maraming salamat at hindi niyo ho kami pinipigilan at sinisikil ang aming pagpapahayag ng aming saloobin. At yan po ang naging parte po ng speech po ni Attorney Vic Rodriguez. At syempre, kagaya ng sinasabi lagi ni dating Pangulong Digong, ay dapat pasalamatan umano yung ating kapulisan. So yung mga pulis dyan na mga nagbantay na talagang hindi sila pinatigil at malaki ang tulong po ng Police Regional Office 7, paulit-ulit natin ang sinasabi at pinapasalamatan dahil nagbigay sila ng proteksyon kay dating Pangulong Digong at sa mga umattend ng hakbang ng maisog pre-rally para mapanatili ang peace and order kahit pa itong kanilang gobernador po ay luslus nga at kanilang mayor luslus din, mga kababayan po natin. At least talagang hindi sila pinabayaan at labis na nagpapasalamat itong si Atty. Vic Rodriguez sa ating mga kapulisan. At syempre talagang nag-enjoy naman po itong mga pumunta at nakinig dahil hindi lang itong simpleng pre-rally kundi may mga kantahan,
at narinig talaga nila. At na-remind sila at parang tinuruan na rin sila ni dating Pangulong Digong kasi marami po siyang i-discuss at ito rin si Atty. Vic Rodriguez. So salamat po at at least kahit paano ay natuloy. Nakakabilib po ang ginawa ng mga organizer diyan sa Dumaguete.